puntahan na ho natin mga kababayan yung usapin o yung dito tungkol po kay Lebiste mga kababayan ha, mga bossing chief amoser. Nako eto, no? Eto na nga ba? Kaya sabi, kaya nagngangangaw-ngaw, nag-iiyak itong si Lebiste dahil daw po doon sa malaki ang kanyang problema. Stop it, kunyari ka pa. Ikaw pa. Game. Sigahan na ng ombudsman. Pakinggan nyo ha. Eto na mga bossing. Para sa mga DDS. Alam ko na sasabihin ninyo mga DDS. Ano? Naku, ang dami-daming uunahin. Yung flood control, hindi unahin. Inuna pa yung pagbebenta nitong si Lebiste. Doon sa ganyan. Bawal daw eh. Di ba? Biruin mo, bebenta ka. Ang binebenta mo, 2% lang yung naiparating mong serbisyo. Tsaka bawal daw. Kailangan talagang dumaan sa Congress yung pagbebenta ni Lebiste. Mukhang may kulong tong bata na ito. Mukhang yun ang dahilan, mga bossing. Kaya po nagngangangaw-ngaw si Lebiste. Kaya po kahit saan interview, same na same ho ni Chavit Singson. Chavit Singson, gisingin mo sa madaling araw, 3:00, 4:00, walang pakialam kahit matanda yan. Sige, papa-interview ko. Ganon din ho si Lebiste, mga bossing. Kasi malaki ang problema doon sa kinakaharap na pagbebenta ng prangkisa, mga boss chief amoser, nung sular-sular niya. Pakinggan nyo ho. Na ng ombudsman ang pagbebenta ng controlling interest sa solar company o solar power company ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Naku, ayan, ang daming inuna. No, inuna pa yung pagbebenta. Tapos meron pa ako nakita doon sa comment section. Ano naman kung ibenta yung negosyo? Halatang yung mga DDS hindi naiintindihan lahat mga kababayan no? Gusto niya ipakulong yung taong nagsisiwalat nung siniwalat niyang gunggong na yan. Ang lagi lang sinasabi, sige, lalabas ko na, ganito. Tapos kapag kayong labasan na, biglang magtuturo. Si Sec Vince Dijono, ilalabas na, biglang magtuturo. Nasan yun? Wala naman. Di ba? Wala namang naipapakita. Game. Nakatutok si Jonathan Andal. Franchise, hindi mo ninegosyo. Yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Uy, may masakit na sasabihin pa dito, Susunod si Ombudsman Remulla. Nanay mo pa, senador. Diba? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste. Sa kanyang radio program kanina umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Lebiste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy. Ay ko po, sasabihin mga DDS, no? Pinapatahimik si Lebiste ng ombudsman. Kaya ganito. Kaso bawal daw yung ginawa. No? Tsaka sandali lang iduduktong ko, isasama ko na. Yung Cabral files, wala naman din nung ilalabas to eh. Puro ano lang to, lalabas ko na. Kung sino lang ang trip niyang ilabas, yun lang ang ilalabas nito eh. Halata po na may mga iniingatan mga tao. Di ba? Yun yung sinasabi natin na ano ang patunay na hindi na tampered dyan. Na walang idinagdag at walang ibinawas dyan. Biruin nyo ho mga kababayan, 4 na buwan na ho. September, October, November, December, January, na nasa kamay niya yung Cabral files. Ngayon lang inilalabas. Ngayon lang, puro pa ganun. Lalabas ko na. Labas mo, barat mo. Ang tagal eh. Di ba? Nakakainip. Mga kababayan. Pero wala nga naman talaga yun. Kasi nga, sino nga naman ang magpapatunay na totoo pa o hindi na tampered yung kanyang Cabral files niya na ganun. Kung patay na, tsugi na, yung magpapatotoo, tanging tao magpapatotoo na kumpleto, tama yan lahat. Di ba? So wala na yun. Basura na ho yun, mga kababayan. Ito talaga ang pupukusan
yung pagbebenta niya, nung sular-sular niya. Hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise yun. Renewable energy critical to the national life. Tapos ganun lang. That's flip. Flip lang niya. Kumbaga, iaano lang. Sige, flip. Pagkakapera. Biruin niyo ho, mga kababayan. At ito nandiyan din sa radio station na yan, mismo katabi ni Ombudsman Remulla, itong si Senador J.B. Ejercito. Ito ba, flip mo lang? Flip. Nanay mo pa, Senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year Kailan daw? 29. Panahon ni dating Pangulong Duterte. Okay, 25 years na prangkisa. Tapos 2% lang yun na i-deliver. Anak ng tokwa yun. Ito pa, Senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares sa kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act number 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito ng Paano yun? Uy, mga DDS. Ayan. Lumabag talaga. Di ba? Ni wala pang paalam sa Kongreso. walang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files, na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Inagaw daw. Di ba? Inagaw, pwersahang inagaw. Ngayon, tanong, bakit pwersahan niyang aagawin yun? Siguro alam niya na, dati pa lang, magkakaproblema ko. Ito, ipangpapananggalan ko doon sa problemang darating sa akin. Saka siguro, may mga kakampi siya doon na tatanggalin, aalisin. No? Tapos may mga idadagdag ng mga kalaban niya, which is, yun yung tumatakbo sa isip ng mamamayang Pilipino. Ilabas niya. Subukan niya ilabas. Ilabas niya. Tingnan natin. At bulang daw po ang kaya ilabas. Puro naman, lalabas. Meron pa, sandali, tingnan ko yun. Huling post, no? Huling post ni Leviste, nagbabanta, sabi, bibigyan ko kayo ng 2 linggo or kung ilan daw. Ayan, bibigyan ko kayo, ng 2 linggong sabihin ang lahat, sasagutin ko ang lahat pagbubukas ng Congress sa January 26. may ganun pa. Ayan talaga. Ayan, pinatulan. No, gusto daw ng atensyon, ibigay ang atensyon, di ba? Ana may peka. Ang hirap naman basahin. Ayan, shout out sa iyo. Hirap basahin ang pangalan mo. Tuloy. Pag meron The document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already because there's nobody to authenticate it. This is Congress. Na mag-authenticate, deads na eh. Diba? Ang tanong, eto pa nga ang tanong dyan mga bossing. Bakit nung nabubuhay, wala siyang inilalabas, wala siyang binibida-bida, na labas na yan. Bakit wala? Eto ho, kung kailan namatay. Ako ho, hindi nyo ako masisisi, hindi ko din masisisi yung mga napapaisip na, hindi kaya may kinalaman ito sa pagkamatay ni Yusek Cabral? Kasi kinailangan pang hintayin yon. O baka sila na yung gumawa nun. Nagtatanong lang. Kasi bakit to? Hindi naman nilalabas nung buhay Nung namatay na, saka labas. O baka sila ang may dahilan. O may pakana. No? Kasi kapag, siguro iniisip, pagka nilabas ko ito, buhay si Yusek Cabral. Malamang sa alamang. Sasabihin niya, no, fake news yan. May mga tinanggal ka, may mga dinagdag ka na hindi naman madapat mga kasama. Di ba? Kung patay na, wala na sasagot doon. Kaya yun lang ho yung napapaisip tayo. Baka may kinalaman, di ba? Sinong tatayo Unless he has other evidence to show that everything there
is gospel truth. Hiningan na namin ng komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral files sa DPWH ang House Infrastructure Committee at kasama sa posible nilang ipatawag para ma-verify ang mga dokumento ay ang mga dating staff ni Cabral sa DPWH. Pero syempre, yung iba yan, alam niyo ho yung tipong mga kababayan, mga bossing. Yung tipong, yung siya lang talaga yung nakakaalam pero hindi kailangan malaman ng mga staff niya. Syempre may mga tinatago din yan. Di ba? Ayaw niyang mapahiya na, naku, parte ka pala ng korupsyon. Unless kung merong mga kabahagi o merong mga porsyento yung mga staff niya. Yun malamang. Baka posibleng alam. Pero kung yung tipong walang nakukuha porsyento at tamang staff lang, posible na madami siya itinatago doon, di ba? Quite sure, hindi naman si Cabral yung nag-encode ng lahat po ng laman ng Cabral file. So, each and every member of the staff ng po planning service can in fact be invited and asked for their positions on the matter. Dagdag ni Ridon, agad-agad nang babalik ang investigasyon ng komite sa anomalya sa flood control projects sakaling buwagin na ng tuluyan ng Independent Commission for Infrastructure. Balik na doon sa mga